I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, alam niyo naman ito si Atty. Gadon, talagang nagre-react ito base sa kanyang observation because he is a lawyer naman. Diba? Sabi ni Secretary Gadon dito mga besa, parang nakikita galit na galit ano. Hindi, kumbaga hindi naman sa galit siya, kumbaga kini-question na din ang mga pangyayari na kung saan hindi po naaayon sa batas. Tapos yung iba pinipilit ang sarili na mag-stay kahit naman na hindi na talaga siya ikinukonsidered na siya po ang pinuno ng Senado. Kaya may bago na. Nag-react kaagad si Secretary Gadon. Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino NUFW. Kumusta guys? June 9, 2026. Para kumpleto, detalyado, basahin ay pakinggan nyo po. At tingnan nyo, may malita din si Secretary Gadon. O nga no, bakit hindi pinapangalanan ng mga 18 Marites ito si Secretary Gadon? Sablay kayo dyan, 18 Marites. Bakit? Hindi yung sinama si Secretary Gadon sa malita. Ayan guys, so sabi dito, sabi ng Abante News Online, zero credibility, scripted na nga ang nagkakamali-mali pa. Ito ang maanghang na pahayag ni Secretary Larry Gadon laban sa 18 Malita Boys. Agay. Totoo naman yun. Ayaw kay Gadon, mali-mali at hindi nagtutugma ang mga lugar ng panahon, personalidad at mga detalye na kanilang mga imbentong script. Correct. Ipalay detect test nyo nga ayan guys, no? Itong 18 Marites at saka si Atty. Malibog. Malibog ba? Banat pa ni Gadon, mali na umano ang motibo ni Senator Peter Alan Cayetano sa pag-agaw ng pwesto ng Senate President. Ito ay upang ma-acquit si VP Sara de terrorist impeachment trial. Tama naman na, di ba? Kahit sino naman sa inyo, mga kababayan, huwag niyo sabihin hindi totoo. Ayun naman ang dahilan to save the queen. Oh my gosh. Sabi ni Secretary Gadon dito. Tingnan natin. Ang bogus at peke na Blue Ribbon Committee daw na nag-imbestiga dyan sa 18 Marines daw na ito ay na pinangunahan ni Dante Marcoleta ay halatang-halata talaga, sabog na sabog at halatang-halata na scripted at scripted na nga nagkakamali-mali pa. At kung saan ba naman kayo nakakita, mas kabisado pa ni Marcoleta ang mga dapat na script na sasabihin ng mga 18 Marines na yan. At lahat ng mga questions na leading questions para magkaroon ng idea yung mga Marines kung ano yung isasagot nila. Halatang halata, bukod nga sa scripted na ay mali-mali pa, hindi magtugma yung mga lugar at yung mga pangalan at yung mga tao na sangkot. Isipin nyo, pati si Senator Loren Legarda isinangkot nila at saka si Senator Mark Villar. At yon ay nabulaga sila, hindi siguro nila nabasa ang affidavits na yan na dati pa, ilang buwan na nakaraan yan. Hindi nila binasa at doon ay nabulaga sila na pati pala si Senator Loren Legarda ay kasama at saka si Senator Mark Villar ay kasama doon sa mga sinasabi ng 18 Marines na yan. Kaya nangyari tuloy, hindi na binanggit doon sa hearing. Kasi nga, declaration against self-interest nila yan. Kaya hindi ko sinasabi na may kasalanan dito si Senator Loren Legarda at saka si Senator Mark Villar. Kaya inahalata na ito ay talagang palabas at scripted na pinamumunuan ni Dante Marcoleta upang mailihis ang investigasyon o ang trial ng impeachment ni VP Sara. Kasi talagang iwas na iwas sila dyan na ma-impeach si Sara despite the tons of evidence and the witnesses dyan sa kaso ng impeachment ni VP Sara na yan, gusto pa rin nilang harangin ito at gusto nilang i-acquit at i-dismiss ang kaso. Talaga namang kawalang-yaan na yan, panluloko na sa ating mga Pilipino. Hindi na talaga natin masisikmura yung ganyan. Kaya mga kababayan, bantayan natin ang kilos nitong grupo na ito na talagang nagkukunwari na naglilingkod bayan. Yun pala ay mga kampis sa magnanakaw. Sa umpisa pa lamang ay halatang-halata na ang motibo ni Senator Alan Cayetano sa pag-agaw ng pwesto ng Senate President ay upang kanilang ma-acquit si VP Sara doon sa kanyang impeachment. Kung hindi ba naman ay
wala pang pinapasa ang House of Representatives na articles of impeachment, ay nagsasalita na sila na dapat ito ay mapawalang bisa, mapawalang sala, at dapat itong ma-dismiss. Kaya halatang halata na kaya nila inagaw ang liderato dyan sa Senado ay upang i-acquit si VP Sara. Wala na ibang dahilan yan. At ang pangalawang dahilan ay ang upang mabago nila ang naratibo ng flood control investigation na ginawa ni Senator Ping Lacson. Kaya halatang halata ito, hindi na ito trabahong makabayan kundi makasarili at upang kanilang kampihan ang isang magnanakaw at ang iba pang kapwa magnanakaw. Talaga namang kalungkot-lungkot ang nangyayari ngayon sa Senado sapagkat hindi na nila iniisip ang kapakanan ng bayan, ang kakapal ng kanilang mga mukha upang talagang ipaglantaran na ang gusto lamang nila ay i-acquit si VP Sara sa kabila ng katakot-takot na ebidensya at katakot-takot na napakaraming mga testimonies at mga ebidensya at mga documentary evidence dyan sa impeachment na yan. Gusto nilang itong i-acquit si Sara. Kaya ito ay talagang ako ay nananawagan sa ating mga kababayan. Talagang bantayan natin itong bagay na ito sapagkat baka tayo malusutan dito. At halatang halata talaga na pati nga yung suko ni Alan doon sa kanyang Senator Alan Cayetano doon sa kanyang pagka-president ay gusto niya ang kapalit ay siya ang maging presiding officer doon sa impeachment trial. O hindi talaga halatang halata, mahirap yon sapagkat ang presiding officer ay ang pwedeng mag-rule doon sa mga objections, doon sa mga admissions ng mga ebidensya. At yan ay magkakaroon ng malaking epekto doon sa magiging resulta ng impeachment trial. Kaya hindi ito dapat payagan. Halatang halata na ang pakay talaga dito ay i-acquit si VP Sara at burahin ang mga naratibo ng tunay na investigasyon dito sa flood control scam. Oh, narinig nyo yung sinabi ni Secretary Gadon, malaman at totoo yan. Yung kanyang sinabi, kahit siguro sa inyo guys yung pananaw ninyo, nakikita natin sa mga kilos nila, hersi-hersi lang yun. Gawang istoryahe. Gawain ni Digong yan hindi na kayo nagtataka sa ginawa nila kay dating Senator Laila de Lima. 7 years binuno niya, na wala naman pala katotohanan. Yung mga paratang, gawa-gawa lang pala. Hindi lang yan mga kababayan, nagtataka ako, bakit ito si Secretary Gadon hindi binigyan ng malita? Ay nangalanan, bakit? Oh, even siya guys, may malita siya. Tingnan nyo to. Mga katropa, may nagpadala sa akin ng maleta. Marines daw. Tingnan natin. Maleta din ang laman. Buksan natin uli. Maleta uli. Puro maleta. Tingnan natin to. Anong laman ito? Ayan. Mary Grace. Agoy. At saka, Piatos. Nge. Oh, yun mga kababayan. Mayroon palang malita si Secretary Gadon guys Oh, wow. Ang tindi nito mga bes. May malita. Kaso lang ang laman, may Grace Piatos. Oo nga, di ba? Nakarelate ba kayo? Di ba sinabi ni Madriaga yun? Nag-deliver siya ng duffel bags? Hindi kayo nalong kakayabangan po natin ng impeachment trial, guys, lalabas si Grace Piatos. So, yun mga kababayan, ang pinakalites updates natin, courtesy po ni Secretary Gadon. Follow me and likes. There's more guys. Bye everyone. Hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video updates. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.